Honesty Store, yung dalawa na nasaksihan niyo po, 2 beses, kumuha pero hindi siya nagbayad, hindi siya nag-iwan ng payment. Ano po yun? Anong kaso nun? Yung Mayroon ba siyang... tanong ni Yes. Opo. Opo. yung Go tanong ni ahead Kim, po. kung mako-consider pa rin po ba yung magnanakaw o nagnanakaw pag honesty store yung tawag. Sabi ko, kahit hindi honesty store yung pangalan ng store, pag hindi ka nagbayad tapos may kinuha ka, pagnanakaw po iyon. Lalo na Okay. ang pangalan ng store ay honesty store, ang requirement, dapat honest ka. At dapat nagbabayad ka kahit walang bantay. That's correct. So, Ah. to answer the question of Kim, opo, pagnanakaw po iyon. Magnanakaw po yung babae kanina. At pwede po siyang kasuhan under the revised penal code. Specifically, Article 308. Kung doon, ang pagnanakaw ay ginagawa, in-enumerate niya yung elements ng theft o pagnanakaw. Under sa revised penal code, may pagnanakaw pag merong isang tao na may layuning makinabang at kumuha ng personal na kagamitan na walang pahintulot sa magmamay-ari. Ang batas ay hindi nagtatakda ng minimum na halaga na kailangan nakawin upang ang kilos ay maituturing na pagnanakaw. So, dito sa pagsasadula ni Kim, hindi naman sinabi kung magkano yung notebook. Hindi rin sinabi kung may ninakaw na pera dun sa tin can. So, kahit pa anong halaga nun, sabi ng batas, pag nagnakaw ka at meron kang layuning makinabang, tapos hindi ka na walang pahintulot sa may-ari, pag nanakaw po iyon at pwede kang parusahan. Okay, Manuel, lalabas pala niyan. Wala sa presyo. Kasi kung titinan mo yung presyo ng ninakaw niya, di ba po? Hindi naman may magkakantidad ng 1,000, mga kasambahay. Opo. Ilang perasong notebook, pagkatapos ilang perasong ano pa ba yung kinuha niya. Pero sabi ng attorney, maliwanag, walang kantidad na itinatakda ang batas. Ano po? Walang kantidad na Yes. itinatakda. Pag nanakaw pa rin yan, lalo na ang pangalan ng store ay Honesty Store. Dapat manatili ka na honest ka. Ayan, Manuel, may tanong ka kay attorney? Ang ganda nito. Pero teka muna, Manuel, bago sa tanong mo, Manuel, attorney, tanong kita. Opo. Halimbawa, mapatunayan mo, kasi medyo may edad na rin yung nagkukuha. Tapos yung kinukuha niyang mga notebook, hindi natin alam kung tapos na yun mag-aral o ano. Kung halimbawa, mapatunayan mo na may problema siya sa pag-iisip. Pag gano'n naman po, exempted siya. Exempted siya Okay. under the revised penal code. Kasi, bago ka maging isang kriminal, dapat nasa tama kang pag-iisip kasi alam mo na mali yung ginagawa mo. Pag wala ka sa tamang pag-iisip, which oo nga, parang ganun sa pagsasadula, parang wala siya sa tamang pag-iisip, maging exempted siya sa krimen. Kung if Opo. ma-prove siya. Ayun. Parang suspicion ko lang po yan, attorney. Kasi parang, nung unang tinanong siya, parang nag-smile lang siya. Then later on, nung bumalik siya, I don't know, bakit, para sa akin lang po yun. Kaya naitanong ko lang yun, attorney. Kung sakaling may diferensya siya, pwedeng hindi naman siya makasuhan, attorney, pag napatunayan na mayroon siyang Yes po. diferensya. Okay, Attorney Bertulfo, at dito si Manuel. Manuel, anong tanong mo kay Attorney Mary? Thank you po. Attorney, ang penalties po ba depende sa dami ng ninakaw? Ganun po ba yung mangyayari? Yes po. Depende po yun sa halaga ng ninakaw. Sa sitwasyon ni Kim, since yung nakita lang natin notebook, mga 2 or 3 notebook ata yun, hindi naman siya aabot ng 1,000, sabi nga ni Ma'am Annie, petty theft lang po iyon. So, yung penalty is either pwede kang ikulong within 1 day hanggang 30 araw o kaya parang penalty na pera.